Natuwa ko doon sa statement ng pastor last Sunday na sinabi niya, pag ikaw daw ay makikipagkaibigan, ay pipiliin mo yung mga tao na sasamahan kang maglingkod sa Diyos. At hindi ka sasamahang tumalikod sa Kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, samahan mo ako maglingkod sa Diyos. At naniniwala ko ang paglilingkod sa Diyos ang pinaka-mainam at pinaka-the best sa buhay na ito. Kung nais mong maranasan ang katakot-takot na biyaya at pagpapala ng Diyos. Sa hapong ito ay ang ating pong pag-uusapan ay susi para makita natin ang pagbabago. Gusto niyo ba ng pagbabago? Walang makakagawa ng tunay na pagbabago kundi ang ating Diyos. Pagbabagong pinansyal. Gusto mo bang mabago ang kalagayang pinansyal mo? Matapos na ang kalagayang kagipitan, gusto niyo bang mangyari yan? Gusto niyo bang mabago ang pisikal na mahirap na kalagayan? Na yung matagal ng karamdaman ay maputol na? Gusto niyo bang maranasan yung matagal na kabigatan sa pamilya ay mabago na? Well, ito po ang susi. Ang ating pong title sa hapong ito ay Pleasing God. Ano ba sa Tagalog ang pleasing God? Bagbigay kaluguran sa ating Diyos. So ang babasahin po natin ay nasa Marcos chapter 2 verses 3 to 5. Tayo po tayong lahat. Ready na ba kayong magbasa ng may kalakasan? Hindi pa kayo ready. Sabihin nyo nga, Amen! Amen! Yan! Hallelujah! Okay, ready, go! Habang siya ay nangangaral, dumating kasama ang isang nasa higaan na buhat-buhat. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Binutasan nila ang bubong at saka ibinaba ang paralitikong. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, tumayo ka at umuwi. Tumayo nga ang paralitiko, agad na binuhat ang kanyang higaan, namangha. Sinabi nila ngayon lang kami nakakita. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Tunay na kamangha-mangha ka, Diyos. At ang taong kinalulugdan mo ay mga taong nakikitaan mo ng pananampalataya. At dahil sa pananampalatayang yan, o Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay mahahayag at marami ang mamamangha, Panginoon. Kaya sa hapong ito, katagpuin mo kami. Through the Holy Spirit, O God, open wide our eyes upang makita namin ang mahalagang katotohanan nakapaloob sa iyong mga salita at masumpungan mo ang lumalagong pananampalataya sa amin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Meron po tayong kapatiran sa Maine. Nakaranas po siya ng matinding promotion. Ito pong promotion na to ay may kaakibat na napakalaking sweldo. Gusto niyo ba magkaroon ng malaking sweldo? Yan. Hallelujah. Yung sweldo niya, pang board passer. Hindi siya board passer. Siya po ay nakagraduate ng accounting. Pero yung natatanggap niyang sweldo at yung natanggap niyang posisyon
ay pang board passer. Bakit? Kasi natuwa yung kanyang boss. Bakit natuwa? Natuwa yung boss niya kasi nakaligtas sa napakalaking babayarang tax yung kampanya na kung saan nagtatrabaho tong kapatid na ito. Na taon-taon, ang laki ng binabayarang tax. Ngayon, lumiit yun ng malaking liit talaga kasi itong si sister na ito, itong kapatid na to, may na-discover siyang kumbaga ay anomalya doon sa mga nagpapile ng tax ng kumpanya na yon. At nung in-expose niya, natuwa, namangha yung boss at nakalibre sila ng malaking babayarin. At sa tuwa ng boss, alam niyo kung anong ginawa? Laan niyo. Hindi lang dinagdagan, pinromote talaga siya ng napakagandang posisyon. Naging general manager. Wow. At alam niyo, ang sweldo niya, ang sabi ay 6 digit. Ha? 6 digit? Pag sinabing 6 digit, anong ibig sabihin yan? 100,000. Pag ikaw may 100, 200,000 isang buwan, masaya ka na ba nun? Aba, sobra-sobra. Baka mangyayari kada Sabado-Linggo, pasyal ka doon, pasyal ka dito. Huwag nyo lang kakalimutan ng Sunday service, ha? Pag nalaman ko na namasyal kayo, okay lang, basta inunan nyo ang Panginoon. Pag hindi kayo makasimba ng hapon dito, nandun sa umaga, simba kayo. Hallelujah. So, anong ibig sabihin? Natuwa! Dahil sa ginawa niya, ay talagang napagpala ang malaking kumpanyang yon. Kumpanya ng kanu yun eh. Ano ang punto ko dito? Kung ang tao pag natuwa at namangha, matinding maggantimpala. Alam mo ba yung katabi mo pag natuwa yan? Pwede kang i-treat sa Jollibee niyan. Kaya sabihin mo sa kanya, natutuwa ka ba sa akin? Tao pa lang yan, ha? Tingnan natin ang Diyos kung paano matuwa. Natutuwa ba ang Diyos? Ang Diyos ba sa kanyang kahusayan, kagalingan, namamangha pa ba siya? Hindi na namamangha ang Diyos. Siya nga lumikha ng lahat ng bagay eh. Pero alam nyo ba? Ang Diyos namamangha pa rin. Paano siya namamangha? Eto, sa binasa natin. Mayroong 4 na magkakaibigan na nagdala ng isang paralitiko. Nakakita na ba kayo ng paralitiko? Ano po ang kalagayan ng paralitiko? Kahiga lang, hindi na makagalaw, di ba? Hirapan na siya. Ngayon, nagkaisa itong magkakaibigan na to, nadalhin sa Panginoong Hesus ang kanilang nahihirapang kaibigan. Ang sarap ng ganyang mga kaibigan, ano? Yung dadaling ka sa pagpapala, yung dadaling ka sa Panginoong Hesus. Yung bang hindi ka lang dadalhin sa gimmick at hindi ka lang dadalhin sa kung saan-saan, kundi dadalhin ka sa Panginoong Hesus. Dahil alam na alam niya, kapag nadala ka niya sa Panginoong Hesus, mapapagpala ka. Kaya kapatid, patuloy tayong gamitin ng Panginoon, makapagdala sa Panginoon. Dahil kapag yan ay nakaranas sa Panginoon at natuwa, araw-araw kang ija-Jollibee. Hallelujah! Kaya lang, may isang problema. Anong problema dito? Ang problema, pagdating nila kung nasaan ang Panginoong Hesus, napakaraming tao. Hindi sila makalapit. Hindi sila makapasok sa pintuan at hindi nila mailatag ang Panginoong Hesus. Susuko na ba sila agad? Kapag ikaw ba may matindi kang gusto mong matanggap sa Diyos,
Susuko ka na ka ba agad sa isang prayer hindi pa binibigay? Ikaw ba titigil ka na ba agad kapag hindi pa nangyayari yung mga bagay na iyong inaasahan? Ikaw ba ay magkukwit kapag hindi nangyayari at parang walang nangyayari sa mga bagay na iyong inaasahan sa buhay? Kapatid, huwag kang susuko. Lalo kang maging makulit. Sabihin nyo nga, makulit. Ang taong may pananampalataya, makulit. Hindi sumusuko ang taong may pananampalataya, patay kung patay. Ang taong may pananampalataya ay makapal ang mukha. Bakit ko nasabi? Isipin nyo, binutas. Yung bahay na kung saan nag-hold ang Panginoon ng pangangaral. Kung bahay mo yon, anong mararamdaman mo? Ang mahal pa naman ng materyales. Medyo, nung nangangaral ang Panginoong Hesus, medyo madilim sa lugar, nagulat na lang sila may bumabagsak na debris. Ano yun? Maya-maya, may lumilitaw na liwanag mula sa taas. At sabihin ng mga tao, teka, may nagbubutas ng bubong! Isipin yung naisip ng apat na magkakaibigan yon, sapagkat naniniwala sila si Jesus ang solusyon para matulungan ang kaibigan nila. Walang ibang solusyon sa mundong ito, lalo na kapag imposible yung sitwasyon mo, kapag ikaw ay dumadaan sa parang hopeless and helpless situation. Maaaring itong paralitiko na to, nadala na nila kung saan-saan, kung kanino nauubos na yung kanilang resources, pero wala pa rin mangyari. Maaaring kapatid, ginawa mo na ang lahat. Sinubukan mo na ang lahat. Piniga mo na ang utak mo. Napagod ka na, pero wala pa rin mangyayari. Good news, ilapit mo sa Panginoong Hesus at makakaroon ng solusyon ang iyong sitwasyon. Kaya lang, eto, ang ginawa nila. Binutas, kasi hindi nila mailapit eh. Ang ginawa nila, binutas nila yung bubong at binaba nila ang Panginoong Hesus. Maaring yung mga tao, maaring nagagalit. Ano ba naman yan? Nanira ng bahay. Ano ba naman yan? Maaring nainis sila. Ano ba naman yan? Iba-ibang reaksyon. Pero alam nyo, ang Panginoong Hesus, iba ang reaksyon siya. Anong naging reaksyon niya? Natuwa siya. Na-please siya. Nagalak siya. Bakit? Kasi nakakita siya nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya pala, bagamat spiritual yan, nakikita pala yan. Pag sinabi nating pananampalataya, hindi pwedeng sabihin, ako nananampalataya ako naniniwala ako. Kinakailangan pala nakikita yan sa gawa. Alam nyo, pagka ang pananampalataya ay walang gawa, patay. Ito, tapatan ko nang itatanong sa inyo. Ang sabi nila, pag sumampalataya, maliligtas. Totoo ba yon? Totoo yon. Pero, sabihin nyo pero. Dalawang uri ang pananampalataya. Sa palengke, kada namamalengke ako, lagi ako nagsishare. At ang sagot sa akin, alam nyo kung ano? Sabi ko kasi, kayo po ba ay nakakapasyal pa? Masyado kayong busy. Sasabihin nila, ay wala nang panapang mamasyal. Pagsisimba malamang paano yung naku, sabi sa akin ng ibang mga nanay doon, alam naman ng Panginoon hindi ako nakakalimot. Eto meron akong ipapabasa sa inyo. Ayan nako. Ano sabi diyan? Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Hindi ba? Mabuti yan. Mabuti ang sumampalataya, mga kapatid. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. At tingnan mo nga yung katabi mo kung nanginginig. Nanginginig sa lamig. Imagine ang demonyo, no? Kung ang kaligtasan
ay nasa pananampalataya, baka sa kabilang buhay may kapitbahay tayo doon. Ang katabi natin doon, pagsilip, demonyo pala. Di maaring mo pang sabihin, "Hay, ang kapitbahay namin, demonyo pala." Oy, demonyo! Di para ka nagmura, di ba? Pero mga kapatid, ang ibig sabihin dito, dalawang uri ang pananampalataya. Pananampalatayang hindi nakikita talaga. May pananampalatayang hindi mo maaninag, hindi mo mabasa kung meron talaga. Pero yung may pananampalataya, kitang-kita. Kitang-kita. Yung bang isang uri ng pananampalataya na talagang hindi man nagsasalita, pero nakikita mo yung pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, ano pa talagang nakakapagpabago ng sitwasyon? Pag magreklamo ba, pansinin nyo, magreklamo ka na magreklamo sa kalagayan mo. Mababago ba yung kalagayan mo? Pambihira naman. Kahit na buong araw ka magreklamo, kahit na buong linggo kang magmaktol, mababago ba yung karamdaman mo? Yung sitwasyon mo, yung kagipitan mo ba, may mangyayari? Wala. Yung pag-aalala, halimbawa, mag-aalala ka, may problema ka, marami kang dapat na maayos, maharap. Yung pagkaalala, pag-iisip ng pag-iisip, mababago ba yung kalagayan natin? Yung ating sitwasyon? Halimbawa, yung anak mo mag-aaral na, wala pang gamit. Magkakagamit ba siya? Makakatapos ba siya ng pag-aaral? Kung ikaw ay nag-aalala? O ikaw ay magre-reklamo? Walang nababagong sitwasyon ang reklamo at pag-aalala. Ang nakakapagbago ay ang pananampalataya sa Diyos na buhay. Imagine itong paralitiko na to. Gustong-gusto niya nang mabago ang kanyang sitwasyon. Gusto mo bang mabago ang iyong sitwasyon? Yung karamdaman na iyong nararanasan? O karamdaman ng iyong asawa? Ng iyong anak? O kalagayang pinansal sa iyong pamilya? Unang-una, sa gitna ng mabigat na sitwasyon, sabihin niyo mabigat. Ang pinakamahalagang dapat nating tandaan, hindi magreklamo. Pambihira naman. Tagal-tagal ko nang inaantay. Hanggang ngayon, hindi pa rin mangyari. Pambihira naman. 1 linggo na, 2 linggo na. Ang mararanasan mo kapag matagal mo nang inaantay at di pa rin nangyayari, anong mararamdaman mo? Parang gusto mo nang sumuko. Parang gusto mo nang tumigil. Simba ako ng simba eh. Tama na nga. Basa ako ng basa ng Bible. Dasal ako ng dasal. Wala naman nangyayari. Ang totoo, wala ba talagang nangyayari? Ang totoo, hindi lang natin alam. May nangyayari. Hindi mo lang nakikita. Ang pinaka-the best na reaction kapag ikaw ay dumadaan o naiinip ka sa iyong inaantay is to please God. Huwag kang magkakamaling magsalita ng mga bagay na hindi magbibigyan kaluguran ng Diyos. Kita niyo yung 12 espiya na pinadala ng Panginoon. Anong report ng 10 espiya? Nung bumalik sila kay Moses, pagbalik nila kay Moses, ang sabi ng mga espiya, totoo maganda yung promised land na bibigay ng Diyos, talagang maganda. Pero, ayun na, mga higante yung nandoon, hindi natin kaya. Kakainin tayong buhay. Kaya hindi natin silang matatalo. Tayo yung mga mukhang tipaklong. Oh. Nabago ba ng pagrereklamo nila? Pag-aalala nila? Lumiit ba yung mga higante? Lumiit ba yung mga kakalabanin nila? Hindi mababa. Lalo pang lalaki yun. Lalo pang magiging malakas yun sa paningin. O ano nangyari doon sa 10? Mga kapatid, nabigo. Nailabas sila sa Ehipto, pero hindi na ipasok sa
pangako. Nakadaan sila sa malalim na tubig, gumawa ng kalsada ang Diyos, pero hindi nagtagumpay yung plano ng Diyos sa kanila. Dahil ba mahina ang Diyos? Hindi. Mga kapatid, yung dalawa nalugod ang Panginoon. Sapagkat ang lumabas sa bibig nila, kapag kasama natin ng Diyos, matatalo natin sila. Kapag kasama natin ng Diyos, magtatagumpay tayo. Hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Oo, malalaki sila. Oo, malalakas sila. Veterano sila kaysa sa atin. Pero kasama natin ng Diyos na buhay. Walang makakatalo sa atin. Walang makakapigil sa atin. Alam niyo, nalugod ang Diyos. Tuwan-tuwa ang Diyos, sabi. Itong dalawang to, si Caleb at si Joshua, sila lang ang makakapasok. Kaya kapatid, kapag meron kang nararanasang parang naiinip ka, hindi pa rin nangyayari, pilitin mo ang lumabas sa bibig mo natin, yung makakalugod sa Diyos. Huwag mo sasabihin, wala naman nangyayari. Wala namang nagbabago eh. Pag yun ang lumalabas, maaapektuhan yung pagdala mo sa cell group. O nasaan na si kapatid. Pastor, hindi rin makaka-attend. Bakit? Pastor, kasi may aayusin para problema. Maaapektuhan pati yung pagpupuri, pagsamba natin. Kapatid, kapag may parang nakikita mo na hindi pa rin nangyayari, lalo ka magpuri sa Panginoon. Lalo ka magsimba, lalo ka magbasa ng Bible, lalo kang sumamba sa Diyos na buhay. Dahil sa pamamagitan nun, nabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos na buhay. Lalo na kapag wala ka nang nakikitang pag-asa, sinabi ng doktor sa'yo, tapatin na kita, iho, wala ka ng pag-asa. At sinabi, may nililigawan ka, sinabi sa'yo ng nililigawan mo, tapatin na kita, wala ka ng pag-asa sa akin. Pag sinabi ba sa'yo ng mga tao sa paligid mo, wala ka ng pag-asa, titigil ka ba? Kita nyo yung nagbubuhat sa paralitiko? Kita nila walang pag-asa makalapit sila sa Diyos. Wala silang pag-asang makapasok sila sa bahay. Pero yung mga taong may pananampalataya, hindi naniniwala sa walang pag-asa. Hindi naniniwala sa pagsuko. Sila ay talagang makulit at binutas ang bubong. Ito na po tayo kay Abraham. Ito, blessed na blessed ako sa katagang to, no? Against all odds. Sabi sa Romans chapter 4 verse 18 to 21, kahit na wala ng pag-asang maging ama. Wala ng pag-asa. Bakit wala ng pag-asa? Matanda na siya at ang asawa niya ay baog. Ilang taon na si Abraham at that time? Mga 100 na o 90. Si Sarah ilang taon na? Nilipasan na ng panahon, baog pa. Ang sabi niya, kahit wala ng pag-asa. Kapatid, ikaw ba'y nakakaranas ng kawalang pag-asa? Hinasabi ko sa'yo, manalig ka pa rin. Kapag sinabi sa'yo, hindi ka nagagaling, manalig ka pa rin. Kapag sinabi sa'yo, hindi ka na magbabago, manalig ka pa rin. Kapag sinabi sa'yo, hindi ka na uuunlad, manalig ka pa rin. Kapag sinabi sa'yo, hindi ka nagagaling, hindi mo na mapapag-aral ng anak mo, hindi mo na mapapagawa ang bahay mo, hindi na mangyayari ang iyong inaasahan, manalig ka pa rin. Dahil kahit wala ng pag-asa, maging ama si Abraham, nanalig pa rin siya. Maging ama siya ng maraming bansa, gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging kasing dami ng bituin ng bilang ng mga anak mo. Mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Ang sabi sa ibang version, halos patay na yung kanyang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring, imagine nanalig pa rin.
Kapatid, habang may buhay, may pag-asa. Huwag ka susuko. Buhay ang ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganon pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Alam niyo ang hirap nito? Manalig ng walang pag-asa. Talagang nakakapanghina yan. Pero si Abraham, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. At ano ang palatandaan ng mga taong may pananampalataya kahit wala ng pag-asa? Nagpupuri pa rin sa Panginoon. Kanina nagpuri tayo, sumamba tayo. At maaaring, wala lang kasi kayong problema, kaya kayo nakakapagpuri, nakakapagtaas ng kamay, hindi nyo lang alam. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo lang alam. Kumbaga, maikukwento ng katabi mo kung alam mo lang. Maaaring yung iba sa inyo ay talaga may pinagdadaanang mabigat. Hindi lang natin alam. Pero nagpupuri pa rin siya at andito siya ngayon. Maaring marami siyang dapat iskasuhin. Marami siyang dapat harapin. Pero pumunta siya ngayong hapon para magpuri at sumamba sa Diyos na buhay. Hindi lang natin alam. At kapatid, nabibigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Kapag nakikita niya na sa kabila ng mga sitwasyon natin, nagpapatuloy tayo at nagpupuri katulad ng ginawa ni Abraham. Dahil lubos siyang umaasa. Sabihin nga natin, lubos siyang umaasa. Ayan o. Saan? Natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Mga kapatid, ang pinakamahalaga lang, meron kang pangako ng Diyos. Meron ba kayong naaalalang pangako ng Diyos? Sa Bible, napakaraming pangako ang Diyos. Meron ba kayong naaalala? Katulad ng, hindi kita iiwan at pababayaan. Iiwan ka ng lahat. Pababayaan ka ng lahat. Pero hindi ang Diyos na buhay. Ano pa? Ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawain sa iyo ay buong katapatan niyang tatapusin ng mabuting gawain niya. So mga kapatid, ano ang punto dito? Kahit wala ng pag-asa, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Sumamba ka pa rin. Kasi dito natin maipapakita na hindi nanghihina yung ating pananampalataya. Ito masakit may nangyari dito. Ito matindi dito. Alam niyo ba, ang Diyos kapag nalugod, nagtitreat. Tuwan-tuwa siya kay Enoch. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch. Tanong mo nga yung katabi mo, ayaw mo bang mamatay? Si Enoch hindi namatay. Sino kaya sa atin dito hindi mamamatay hanggang dumating ang Panginoon? Ano? Hallelujah! Sarap nun. Hindi namatay. Ba't hindi siya namatay? Dahil sa pananampalataya. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Kaya ang pinaka-number 1 goal natin, kahit anong sitwasyon, lalo na't mabigat, ay mabigyan ng kaluguran ang Diyos na buhay. Kahit maraming hindi nakakaintindi sa'yo, maraming hindi umaayon sa'yo, magpatuloy ka sa pananalig sa Diyos, huwag kang titigil sa pagpupuri at pagsambat, pasasalamat sa Diyos. Maraming magtataka, ano ka ba? Ang dami-dami mo ng problema, pakanta-kanta ka ba? Pa-praise the Lord ka pa. Tinataas mo pa yung kamay mo, ano ka, Darna?
Nakukuha mo pa rin magpatuloy sa Panginoon kahit na mabigat ang sitwasyon. Bakit? Pag tumigil ka ba sa pagpupuri? Pag tumigil ka ba sa pagsamba? Pag tumigil ka ba sa pagpapasalamat? Mababago ba yung ating sitwasyon? Hindi, madadagdagan pa. Kasi kakaisip mo, pwede kang sumakit ang dibdib mo. Ano pa? Tumaas ang BP mo. At mamaya, nagkakagulo na sa bahay, sinusugod ka na sa ospital. Nadagdagan pa. May problema na, ito pa yung pambayad sa ospital. Ang bihira. Pero mga kapatid, kapag nalugod ang Diyos, malulutas kahit ang pinakamabigat nating problema sa ating pamilya at sa ating sitwasyon. Nalugod ang Diyos. Nakakatuwa, nalugod ang Diyos sa buhay niya. Nakakatuwa, no? Kaya hindi na siya nakaranas ng kamatayan kasi nalugod ang Diyos. Sabi, tuwa ko sa iyo, no? Grabe ka, lagi mo ko nabibigyan ng kasyan. Halika na nga, anak! Kinuha na. Hindi na namatay. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos. At nagbibigay siya at ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ba't ka ba nilikha ng Diyos? Para magtrabaho na magtrabaho? Ba't ka nilikha ng Diyos? Para ba makaranas ng iba't ibang hirap? At kapag tayo nahihirapan, matutuwa ang Diyos. Ay, hirap na hirap po. Ang galing. Tayo ba nilikha ng Diyos to endure life? No. I believe God created us to enjoy life. Paano? Kung makikita natin sa Revelation chapter 4, verse 11, ang sabi dito, Thou art worthy. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, lahat ginawa ng Diyos, and for Thy pleasure. They are and were created. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang kaluguran, para sa Kanyang kasiyahan, para sa Kanyang kagalakan. At tuwan-tuwa sa atin ng Diyos na sa kabila ng mga sitwasyong nangyayari sa atin, patuloy pa rin tayong nagpupuri, sumasamba, sumusunod at naglilingkod. Katulad ni Abraham, against all odds, imposible na, nanalig pa rin, hindi nag-alinlangan at nagpuri siya sa Diyos. Alam niyo, meron pong kapatid, nakatanggap po siya ng balita na yung anak niya nagtatrabaho sa Saudi o sa Middle East. Nakatanggap siya ng napakasakit, napakasamang balita. Yung anak niyang lalaki ay bibitayin na sa Saudi dahil natagpuang guilty sa droga. At ang nakakalungkot pa, ipinakita yung picture ng anak niyang lalaki, ang daming pasa sa buong katawan. Binugbog na, pinahirapan pa. Dahil ang kaso pala ng pag ikaw ay na-involved sa droga, death penalty without bail. Parang sa atin, without bail. At hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pasa mula ulo hanggang paa. Namamaga ang katawan. At pagkatapos, death penalty. Itong nanay, siyempre nanay, anong mararamdaman, di ba? Na ano siya? Nagulantang siya sa picture at sa balita. Hindi siya nakapagsalita ng ilang minuto o ilang oras. Alam niyo kung ano lang naging reaksyon niya? Umagulgol ng humagulgol ng humagulgol. Ito po ay mananampalataya.
Alam niyo ang ginawa niya? Tinipon niya yung kanyang iba pang mga anak. Anak at asawa niya. Alam niyo, nagtayo sila ng altar sa kanilang sala. At sabay-sabay silang lumapit sa Diyos. Umiyak sa Diyos. Nagpuri at sumamba sa Diyos na buhay. At lumipas ang araw, wala silang ginawa, kundi ang bigyan ng kaluguran ang Diyos sa pagpupuri at Ikaw ba makakaawit kapag may ganyan kang kalagayan? Nakikita mo kada ipipikit itong nanay, ang makikita niya, bugbog sarado, pasa dito, pasa sa baba, sa ulo, sa kamay, sa paa yung kanyang anak. At pagkatapos, at papatay na, bibitahin na. Pero nanalig pa rin siya sa Diyos na buhay, na walang imposible sa kanya. At habang sila'y nagpupuri at sumasamba, nag-ring yung telephone. At ang nakausap niya, yung prinsipe mismo. At ang sabi ng prinsipe, wala na raw ligtas yung anak niya. Talagang papatayin na. Imagine, hopeless na, helpless pa. Pero meron bang nabibigo sa sumasampalataya sa Diyos na buhay? Walang mapapaya sa sino man nagtitiwala sa Panginoon. Mga kapatid, to stay in faith, we need to learn to trust God. Meron kang Diyos na buhay. Ang pinakaunang-una mong gagawin, bigyan siya ng kaluguran. May kwento po si Ate Jacqueline no? Siya po ang naatasan niya at magdadala ng merienda. Naulan, hindi kagad siya makapunta. Ayaw niya malate, magpo-pour na. Nasa kanya ang merienda ng workers. Hindi siya makaalis kasi walang masakyan at naambon-ambon. Anong ginawa mga Ate Jacqueline? Nagpuri siya sa Panginoon at nagpray siya. Tumigil ba yung ulan? Hindi tumigil yung ulan. May ginamit ang Panginoon na tricycle para madala siya dito. At ang nakakatuwa, hindi naglalabas nagpapasada yung tricycle na yon. Hindi pero nakumbinsi yun na isakay siya kasama yung merienda ng workers. Kung nagkataon, gutom ang workers, walang merienda. Kasama pa si mama, kailangan niya pa ng sasakyan kasi kasama nga si mama. At alam niyo, nagpuri siya kapag nalugod ang Diyos, gagawa siya ng himala para pagpalain ka ng Diyos na buhay. At nung babayaran na nila, ayaw tanggapin yung bayad. Hallelujah. Ngayon, ito pong sister na to, hallelujah, sabi nung prinsipe, imagine, prinsipe na ito nagsabi, Pero kahit pa hari, expert na doktor, kahit pa sino ang magsabi sa'yo na wala ng lusot, wala ng ligtas, huwag yun ang panghawakan mo. Ang panghawakan mo ay ang salita ng Diyos na buhay. Kapag sinabi sa'yo ng Diyos na buhay, papagpalain ka, pagpapalain ka ng Diyos na buhay. Kapag nakinig ka ng nakinig sa salita ng tao, mamamatay kang nakatirik ang mata. Pero pag nakinig ka ng nakinig sa salita ng Diyos, mamamatay kang pinagpala ng Diyos na buhay. Alam niyo nangyari? Na iba, to cut the long story short, biglang pinauwi yung anak niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Imagine biglang nabago, nakauwi yung kanyang anak. Buhay na buhay! At nayakap niya. At ngayon kasama pa rin nila itong anak niya. At ngayon, bagamat paganon-ganon, ngayon naglilingkod na sa Diyos na buhay. Kaya kapatid, tuloy ka lang sa Panginoon. Si Job, ito ang isa pa, last na. Nang marinig ni Job, si Job po ay talagang may takot sa Diyos. Pakitanong ngayon katabi mo, may takot ka ba sa Diyos? Isang beses, kung nabasa niyo itong Job chapter 1, ang ganda niyan. Nag-report ang mga anghel sa Diyos. At isa doon ay nag-report din si Satan.
Sabi ng Diyos kay Satan, Satan, di mo ba napansin yung lingkod ko doon, si Job? Wala siyang katulad. Napakamatuwid siya. Yung palang si Satan, wala sa impyerno. Naglalagalag, sabi ng Diyos, saan ka galing? Panit-panaog po ako sa langit at sa lupa. Siya, nagpapatrol. Napansin mo ba yung lingkod kong si Job? Wala siyang katulad. Napakamatuwid siya. May takot siya sa earth. Ano yung sabi ni Satan? Huy! Kaya lang naman lilingkod siya, kaya lang nagsisimba yan. May ayuda. Ha? Kaya lang naman nagpupunta yan, kaya lang naman matapat yan sa'yo, kaya lang naman may takot yan sa'yo, pinapagpala mo, iniingatan mo, tanggalin mo lahat yan. Susumpain ka niyan. Tatalikod yan sa'yo. Bigyan mo ng mga problema yan. Hindi na yan magpupuri. Hindi na yan magtataasam. Hindi na magbabasa ng Bible yan. Hindi na yan sasamba. Hindi na yan magpupuri. Sabi ng Diyos, patutunayan ko sa iyo, Satan, mali ka. Sige, gawin mo sa kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. Bago makakilos ang diablo, palagulihin ka, magpapaalam mo na yon. Ang ginawa nga, no, eto na. Lahat ng negosyo ni Job nasira. Lahat ng anak niya namatay. Nang marinig ni Job na ang kanyang mga anak patay na, ang kanyang mga alipin pinagpapatay, isa lang ang natitira. Lahat ng kanyang mga hayop, lahat ng kanyang ng mga kabuhayan, sinira ng kalaban. Dapat yun, talagang magdadalamhati, no? Pero nang marinig yun ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahid niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para, magreklamo, magmaktol? Hindi. Para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat na nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Hanga ako sa pananampalataya, sa kabila ng lahat, ang number one pa rin sa isip niya, bigyan ng kaluguran ang Diyos. Kapatid, kapag nakita ng Panginoon na ang number one nating hangarin ay palaging bigyan ng kaluguran ng Panginoon, wala na makakapigil para itaas ka. At marami ang mamamangha sa gagawin ng Diyos. Sa buhay mo, sa buhay ko. Huwag ka lang titigil, hindi mo pa nakikita answer prayer mo. Parang wala pang nangyayari. Magpatuloy ka sa Panginoon. Magpasalamat ka pa rin. Magpuri ka pa rin. Dahil darating ang oras, ang tamang panahon, itataas ka ng Diyos na buhay.